Magandang araw po. Eto na naman po tayo. Nagtataro tayo. Ngayong araw na ito, ang itatarot po natin ay isang kilalang action star na nasa politika. Ngayon po siya isang politiko na at sinasabi ko, marami yung nag-request kung anong nakikita ko kay Mr. Ito na po, basahin natin ang tunay niyang pangalan. Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla, also known by his Muslim name Abdul Aziz. Ako, sa totoo lang ho, idol ko ho ito. Idol, yan. Tingnan po natin, Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla. Ibigay mo sa akin, tarot ko anong nakikita mo. Alias Robin Padilla. Kay Mr. Robin Padilla. Okay. Again and again, ito po ay tarot reading. Kung ano po ang nakikita ng tarot, i-interpret ko. Ayan po. Tagabasa lang po ako ng tarot. Still, ang tarot po ang aking susundin. Again and again, this is for entertainment use po natin. Itapon ng pangit, yung maganda i-accept. Ang katotohanan ay dapat natin i-reveal kahit ito ay tarot lamang. Ngayon, kung may masaktan at tamaan, sana'y huwag magagalit. Dahil ito po ay, again and again, ini-interpret ko lang po ang tarot. Ayan. Robin Padilla. Robin Padilla. Carreño Padilla. Mr. Robin Carreño Padilla. From the name Robin Hood, ito ay champion ng masa. Tandaan niyo yan. Kahit sirain ang kanyang pagkatao, from the name Robin Hood, alam na natin yun eh. Kahit hindi manghuhula, alam yung interpretasyon na yun. Hoy! Actually, si Robin Padilla ay talagang ito ha, correct me if I'm wrong ha, ang puso niya talagang makananay. Kaya ang tingin niya sa mga babae talaga respetado niya. May karakter siya ng isang strong na lalaki na kapag in-embrace niya ang isang babae o tinanggap niya sa kanyang buhay, ang respeto niya rito ay sagad-sagadan kasi lagi niyang iniisip ang kanyang ina. So, hindi naman iniisip na yung ibig sabihin, kung paano niya nirirespeto ang kanyang ina, ganun din niya nirirespeto ang mga babae sa paligid niya. Correct me if I'm wrong again, ha? Baka may magsabi na naman dyan, babaero yan, ganun. Actually po, si Mr. Robin Padilla, o sinasabi natin na ang aktor na Robin Padilla, lapitin talaga ng babae. Nasa aura niya. Kasi maamoy, maalimuyak, maalihimuyak, parang ganun. It smells something so much powerful smell. Dignified by a woman power. Ibig sabihin, naaamoy mo sa kanya na lalapitan at lalapitan siya ng babae. But for sure, may respect ito dahil nga napakataas niya ng respect sa kanyang ina. So, ang tingin niya for all the female na napapalapit sa kanya ay tingin lang natin ay para siyang bad boy. Pero sa totoo lang, mataas ang respeto nito sa mga babae. So, yung mga nag-iisip na, babaero naman yan, anong gagawin naman niya sa politika? Eto, tandaan nyo, ang isang lalaki na mataas ang respeto sa kanyang ina, mataas din ang respeto niyan sa kahit sinong babae, at malakas din ang respeto niyan sa kanyang sarili. Tandaan nyo yan. Lalaking lalaki talaga siya. Ayan. Sa ngayon, dumaranas si Robin Padilla ng napakaraming batikos. Ayan po. Ito po ay nagsisignifies ng kapag siya'y nag-iisa,
Kino-comfort niya ang sarili niya dahil napakarami pong batikos, yung mga espadang yan yung mga tumutuligsa, mga tao na ginagrado o tinitimbang ano ba talaga ang silbi niya sa politika. Yung iba binubuli na siya, stand by at the back. Ini-stand na siya at the back. Kaya ang lungkot po niya sa totoo lang, kahit po anong sabihin natin sa kanya, malungkot siya kasi tinitira siya ng mga personal, pati sa kanyang relihiyon, sa kanyang action, sa kanyang mga pinagmulan, minimenos ang tingin ng iba. Pero yun po yung tingin ng iba. Yan po, tingin niya ng iba. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam na matataas yun. Ang kinu-question siya, maliit ang kanyang kakayahan bilang isang politician. At ito'y iniisip niya. Iniisip niya to, kaya lang tahimik siya. Masculine kung tumanggap ng problema. Iniisip pero ayaw niya ng may nasasagabalan. At ginagawaan niya ng paraan na solusyonan. Mananatili kang mataas ang respeto ng tao sa inyo, Mr. Robin Padilla bilang artista at bilang politician. Pero sa ngayon talaga, grabe ang pinapakita mo. Saludo ang mamamayan sa iyo sa ipinakikita mo na kahit artista ka, may kwenta ka. Sa pamamagitan ng pagtayo, kaya ka nakatayo, paninindigan, hawak mo yung mundo, hinahawakan mo yung mundo, hindi ka nagsasalita, nakikinig ka, at kung saan tama, dun ka nakapanig. Bukod dun, mayroong kang paninindigan, ayan hawak mo ang isang stick, loyal kang tao, napakasarap mong yung mahalin. Kaya na naman hindi dahil idol ko to. Siyempre artista pero tumitingin po ako sa karakter. Ang sinasabi ko po sa inyo ay ang karakter ng isang Robin Padilla. Tatayo at tatayo siya. Alam nyo siya? Actually, pwede siyang kapartner ni yung mga taga DDS or yung mga taga politiko. Pwede siyang kapartner ni Ma'am BP Sara. If ever yun ito po ay sabi ng tarot. Hindi po ito sabi ko. Alam niyo kung bakit ko sinabi, explain ko po sa inyo. Marami ang sumisira sa kanya, dagat nga Pero ang paninindigan niya, tandaan niyo po, to be a true servant of the universe or yun na lang sa Pilipinas, kinakailangan ng loyalty, kinakailangan naranasan niya ang hirap ng pakikisama, ang hirap ng pagpapatunay sa kanyang sarili, at kinakailangan hawak niya ang mundo. Ibig sabihin, ang mundo hinahawakan niya with care. Ayan Ibig sabihin, takot siya mangurap. Diba? May reputasyon. Kasi nakakapagod na yung mga kurap. So ito, nakikita ng tarot, pwede siyang pagkatiwalaan ng buong mundo. Hinahawakan niya ang kanyang loyalty, hinahawakan niya ang kanyang reputasyon, at ang mundo, napansin nyo, gusto niyang iangat. So yan, mga dapat na pwede nating pagkatiwalaan. Pwede pong pagkatiwalaan si Mr. Robin Padilla. Nako, ayan, may isusulong siyang batas. Itong isusulong niyang batas ay, I think, more on sa kabataan, karapatan ng kabataan, and more on juvenile. Kasi dun nga siya naranasan niya ang kulungan. So, may isusulong po siyang isang batas tungkol sa pamamaraan ng mga taong nakakulong, bata man ito o matanda. Let's wait po kung anong gagawin niya. Pagsulong po ito ng batas. Ayan.
At aaprubahan po yun ng lahat ng mamamayan. Tinitimbang niya ngayon ang sitwasyon. Sa totoo lang, na nalungkot naman ako, dumadana siya ng depression na kinakaya lang niya kasi ayaw niyang ang kanyang yung paniniwala bilang Muslim and bilang Kristiyano ay pinapakialaman at binabastos. Sa totoo lang po, hindi ko akalain na ang isang tao na may pangit na reputasyon sa pag-aartista, pag nagbago, totoo yata yung kasabihan na ang isang tao, pag nagbago at nakita niya ang sarili niyang dadaanan, magbabago siya. Determinado po siyang magbago para sa kanyang ina, kahit pumanaw na ito, sa kanyang minamahal na asawa, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Itong mga ganitong tao, dapat po nating mahalin at tangkilikin. May mga, sila yung mga taong sawa na. Ayan, babaeng nakabaliktad, ibig sabihin po nito ay dating katarungan. Na hindi pa niya alam ang tama at mali. Panahon pa ito nang siya'y lasing na lasing pa sa kanyang pag-aartista, kanyang kasikatan. Kaya, doon lagi siyang sinisira yung nakaraan niya. Pero maniwala po kahit sa hindi, kaya po nakabaliktad. At ang pusang itim ay nandyan. Ibig sabihin, yung mga taong katulad ni Sir Roven Padilla na dinanas na ang buhay na masagana, masarap. Dinanas na rin niya ang buhay kulungan. Dinanas na rin niya ang buhay pakikisama. Ito yung mga tao na sa totoo lang po, maraming isi-share na experience at maraming magagawa kasi ayaw na nilang balikan ang ganon at ayaw na nilang mahawa pa ang ibang tao sa isang sitwasyon na wala nang parang laging wala nang second chance para sa ibang mga taong makitid ang kanilang mga utak sa mga taong nagbabago. So, dito, baliktad na siya. Bagong tao na siya. Kumbaga, newborn na siya. Matatag. Hindi susuko sa anuman laban ng buhay. At may ipagpipilitan siya na ilaban ang katotohanan, ilaban ang pagbabalik. Ito po, loyal po siya kay dating President Duterte. At ipaglalaban at hihilingin niya sa lahat ng mga nakaupo kahit sa presidente, kaya hawak niya po yun. Ang kalayaan at pagbibigay ng chance sa dating presidente. Loyal na loyal siya. Gagawin niya ang lahat. Kakapangilabot naman. Dumanas siya ng mga nakaraang lungkot, sakit, ayaw na niyang balikan. Sa ngayon, ipakikita na lang daw niya sa buong mundo na siya ay isang matinong mamumuno. Hindi man perpekto, pero hindi siya magnanakaw or makikiisa sa mga sinasabi nating corrupt na namumuno sa ating gobyerno. At ito'y isinumpa niya sa harap ng kanyang ina. Naayusin niya ang buhay niya. Wala na yung nanay niya. Kaya lang, pag-ingatan lang ni Sir Roven Padilla ang kanyang mga tuhod, ang kanyang likuran, ang mga buto niya. Kasi, mga injuries ito. Yan, mga injuries.
masaya na siya sa pamilya niya ngayon. Hanggat maaari, masaya na rin siya sa kanyang posisyon bilang isang politiko. Ang dinaramdam lang niya talaga, kaya ganyan nakabaliktad, is wala na siyang panahon para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, pero worth it naman, na-appreciate at darating ang panahon, aangat pa ang kanyang posisyon sa politika. Hindi lang panukala ang gagawin niya tungkol sa mga taong nakakulong, kung hindi panukala rin para sa proteksyon ng mga babae. Yan. Ba, dalawang ang panukala. At isusulong ng ating Mr. Robin Padilla ang karapatan ng mga Muslim. Meron siyang gagawing batas na karapatan ng mga Muslim. Hindi ko alam kung ano to. Pero ito ay maganda kasi parang itataguyod niya ang kahalagahan at proteksyon sa mga katutubong Muslim. Siya ang parang maging spokesman siguro, or basta maganda po ito. Siguro pagod na siya sa mga kalokohan ng kabataan. So magiging mabuting leader po siya ng anumang posisyon sa politika. Magiging magaling po siya at gusto niyang buhayin ang pangalan ng nawala niyang ama. Kaya ganyan yan. Ibig sabihin, nakatanim sa isip niya, sa puso niya, ang lungkot na naranasan nila dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa politika. Kaya hindi niya bibiguin ang kanyang yumaong ama. Meron lang siyang ikukorek na kapatid. Ayan. At magagawa niya yon. Sariling kapatid ito, lalaki, ikukorek niya. Hindi ko alam kung makakapag-adapt ba sila ng baby boy or magkakaroon ng baby boy sa kanyang pamilya. Walang linaw ito kung sa asawa ba niya or mag-aampun siya. Ayan. Ang ganda na nakita ko kay Robin Padilla. Kaya lang ito galit. Galit dahil marami ang hindi makaunawa at marami ang nandiliit sa kanya dahil parang hindi makapaniwala na ang isang Robin Padilla na magaling sa action ay madadala ang galing niya pagdating sa politika. But the tarot is saying, yan ako, nalusot. But the tarot is saying na magiging siyang tapat na politician at nasa dugo niya talaga ang pagiging politiko. So maganda po ang tarot ko kay Mr. Robin Padilla, kahit galit na galit siya dito kasi inilalaban niya ang karapatan ng Muslim at ng Kristiyano na equality. And gustong-gusto niyang gumagawa na marahil siya ng panukala, panawagan. At ang pagiging loyal niya kay Tatay Digong Duterte, ipupush niya talaga. Come what may. Kahit nga daw ang sabi, kahit ang sarili niyang buhay ay ilalaan niya para makauwi daw si Tatay Digong Duterte. Kasi ayan. So, maraming salamat po. Maganda po ang nakita ko kay Mr. Robin Padilla. Tandaan natin po, ano man po ang nangyari at nangyayari, lagi po natin tatandaan, pangit man o maganda ang sitwasyon, God gives
miracle every day. Thank you po.